Magandang araw po, magandang gabi sa inyong mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. Pag-aralan po natin ngayon ang Gospel for Salvation kasi po may totoong gospel, may gospel-gaspelan, no? So, itong dalawang gospel ay madalas natin madinig ito sa ibang mga grupo na ang ginagawa nila ay hinahalo itong dalawang gospel at ito daw po ay ang kaligtasan, no? So, mga kapatid, manalangin po muna tayo, no? Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Salamat sa iyong salita, nagbibigay ng liwanag at katotohanan. Buksan mo po ang aming mga mata at puso, hindi para sa argumento, kundi para sa katotohanan ng iyong biyaya. Alisin mo po ang kalituan, alisin mo ang tradisyon ng tao, at ituro mo po sa amin kung ano ang tunay na ebanghelyo na nakapagliligtas. Gabayan mo po ang bawat nakikinig, at naway si Kristo lamang ang maiangat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Thank you. So, ito po ay napaka-importante, no? Mahalaga ito, no? Na maintindihan natin ang dalawang gospel na ito, kung alin ba talaga dito sa dalawa ang nakapagligtas sa panahon ng dispensation of grace, no? So ang topic natin ngayon ay sensitibo, no? Pero ito napakahalaga. Makinig lang po kayo, mga kapatid, no? Ano ba talaga ang gospel na nakakaligtas, no? Bakit maraming nalilito dito? At bakit mapanganib ang paghalo ng Acts 2 verse 38 at 1 Corinthians chapter 1 to 4, no? 1 Corinthians chapter 15, 1 to 4, no? Ito po ay hindi paninira sa kahit anong grupo. Ang sinusuri natin ay doktrina, no? Hindi tao, no? Kasi po ang kaligtasan po ay napaka-importante para atin pakinggan. Hindi po ito paninira, ito po ay biblical, no? Na sinasabi ng Biblia, no? Ang gospel na nakakagligtas ay malinaw na si Apostol Pablo ang nagsasabi dito. At ito po ay biblical at may verse na sinasabi, no? Biblia po mismo ang nagsabi nito, hindi ako, no? So, dito po hindi tayo manghula, no? Si Pablo mismo ang nagsasabi dito sa gospel na ito. Ito po ang gospel na nakapagligtas, no? So 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, by which also ye are saved, no? Ito yung gospel na sinasabi ni Apostol Pablo na ito po ang nakapagliligtas sa atin. So ano ang nilalaman nito, no? Ang nilalaman nito po ay Christ died for our sins. He was buried, He rose again in the third day. Ito po ang gospel na nakapagliligtas, hindi po ang gospel ni Apostol Peter, no? Sa Romans chapter 1 verse 16, the gospel of Christ is the power of God into salvation. Ito po ang gospel din na nakapagliligtas, gospel of Christ. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace are ye saved through faith, not of works. So malinaw dito sa sinasabi ng Ephesians 2 verse 8 to 9, for by grace are ye saved. Sa panampalataya po tayo ay naliligtas, hindi po sa mga gawa. Walang water baptism, walang kondisyon, walang dagdag, faith alone, in Christ alone only, no? Kasi po
wala pong dagdag talaga anuman klaseng gawa ang idagdag mo sa faith. Tanging pananalampalataya lang po talaga ang nakapagliligtas sa atin, no? So, ano naman ang Acts chapter 2 verse 38? Basahin natin ng may tamang konteksto, no, para malaman natin kung sino ito. Sino ba ang nagsasalita dito? Acts 2 verse 38. Repent and be baptized for the remission of sins, no? So ang tanong dito, sino ang nagsasalita dito sa verse na ito? Si Peter. Para kanino ang mensahe niya? Sa Acts 2 verse 22, ang mensahe niya ay men of Israel. Anong panahon ito? Ito po ay early Acts, Pentecost. Anong programa po ito? Ito po ay Kingdom Prophetic, no? Kasi po ito po ang sinasabi ni Apostol Peter dito, ito po ay repentance national to para sa mga Israel dahil po sa kay Jesus Christ na kanilang pinako sa cross, no? Acts 3 verse 19 to 21. That he may send Jesus Christ, whom the heaven must receive until the times of restitution, no? So ibig sabihin, ito ay para sa Israel lamang, nakaugnay sa kaharian. May kondisyon, repent and be baptized. Hindi ito ang gospel na ipinapangaral ni Apostol Pablo sa mga hintil. Dahil po si Apostol Pablo ay napakalinaw na siya lang po ang apostol ng mga hintil na mangaral ng gospel of grace of God, no? Siya lang po ang apostol natin, hindi po si Apostol Peter. Malinaw sa Romans 11 verse 13 na siya po ang ating apostol. Kung hindi nyo po paniniwalaan na si Apostol Pablo ay atin apostol, kayo na po ang bahala. Kasi po napakalinaw po na si Apostol Pablo lang ang ating apostol para sa mga hintil na mangaral ng kaligtasan para sa atin, no? So, bakit delikado ang paghalo nito ng dalawa? Ito ang ginagawa ng mga maraming grupo ngayon, no? Kahit saan mga grupo na hindi naghahati sa Biblia, hindi sumusunod sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, ang mangyayari po ay kanilang hinahalo-halo ang dalawang gospel na ito. Kinukuha nila ang Acts 2 verse 38, hinahaluan ng 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, at sinasabing ito po ang aming gospel na nakapagliligtas. Pero hindi ito pwedeng ihalo ang dalawang magkaibang programa ng Diyos, no? Dahil ito po ay perverted gospel ang tawag ni Apostol Pablo dito, no? At ikaw po ay isusumpa, no? Galatians 1 chapter 1 verse 8 to 9, and Galatians chapter 1 verse 6 to 9. If any man preach any other gospel, let him be accursed, or anathema ang tawag ni Apostol Pablo dito. Pag anathema po, ito po ay you go to hell, dahil ibang gospel po ang tinuturo ng ibang magtuturo, ikaw po ay isusumpa. Maliban sa gospel ni Apostol Pablo na ipinapangaral, gospel of grace of God, pag iba na po ang gospel na ipinapangaral nyo, kayo po ay isusumpa ng Diyos, no? So hindi sinasabi ni Pablo na kung masama ang intensyon, kung mabait ang preacher, kapag ibang gospel, you are anathema. Yan ang tinuturo ni Apostol Pablo. Dahil kapag hinaluan mo yung gospel ni Apostol Pablo
na faith alone, Christ alone, malinaw na ikaw ay susumpain. You are anathema, no? Dahil ito po ay napakaliwanag, may ebidensya na ang dalawang gospel na ito ay magkaiba, no? Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17, Christ sent me not to baptize but to preach the gospel. Napakaliwanag na si Apostol Pablo ay pinadala lamang para mangaral, hindi magbautismo, no? Ano ba ang pinapangaral ni Apostol Pablo? Ito po ang gospel of grace of God, no? Tanong, kung baptism ang nagliligtas, bakit sinabi ito ni Pablo? Christ sent me not to baptize. Napakalinaw, no? Christ sent me not to baptize but to preach the gospel. So, napakalinaw na iba yung pinapangaral ni Apostol Pablo kaysa kay Apostol Peter. Sa Romans 4 verse 5, to him that work not but believe. Acts 2 verse 38, may ginagawa, no? Ang gumagawa dito ay ang isang pastor, nagbabautismo. Ito ang works na dinadagdag nila sa faith. Sa false gospel, work not, walang dinadagdag, walang gawa. Ito po ang salvation, no? By grace alone. Hindi sila parehong dalawa. Dahil po magkaiba ang preaching nila dalawa. Si Apostol Peter po ay nasa prophetic kingdom at si Apostol Pablo po ay nasa mystery kingdom. Hindi natin sinasabi na mali ang Biblia, mali si Peter. Ang sinasabi natin ay Acts 2 verse 38, totoo, pero hindi ito ang gospel for salvation today. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, ito ang only saving gospel sa panahon ng grace. Kapag hinalo mo ang kay Peter at kay Pablo, lalabas ang ibang gospel, no? So napakaliwanag dahil po ang dalawang gospel nito ay magkaiba. Acts 2 verse 38 belongs to Israel Kingdom's program. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 is the gospel that saves today. Mixing them produce another gospel which Paul calls anathema. You are go to hell. Sana po may naintindihan sa video ito at thank you po Lord sa inyong salita at sa pagpahayag ng gospel of grace. God bless to all. Thank you.